Mga ka-TV, naalala nyo ba yung vlog natin sa chicken farm ni Ma'am Claire? Malaki-laki din pala ang views nito, no? Na-inspire din kasi ako sa chicken farm na ito eh. Kaya sinabi ko dito, soon magkakaroon din ako nito. Siyempre, ako naman kapag may bagay na gustong makuha, kahit mahirap pa yan at kahit imposible pa yan, pinagsisikapan ko talaga yan. Matigas ang ulo ko eh. Tsaka kapag na-curious ako sa isang bagay, gusto kong subukan. Kahit di ko alam kung ano yung kinakalabasan. Okay lang yan. At least, nasubukan natin ang isang bagay. Ito nga pala ay Rhode Island Red Chicken. Nag-start nga pala tayo sa 15 heads. Medyo may kamahalan din kasi ang sisiw kaya mahirap din magbitaw ng pera para sa puhunan. Tsaka wala rin tayong alam pa kung paano mag-alaga ng manok na ito. Kaya nag-start muna tayo sa maliit para malaman din natin kung paano alagaan simula sisiw hanggang sa broiler na. Dati ang kulungan nila napakaliit lang. Nasa 2x4 feet lang yata yun. Kaya nung halos 2 months old na sila, unti-unti nang sumisikip sila sa kulungan. Kaya nag-decide na rin ako na gawan sila ng mas malaking kulungan. Kaya bumili ako ng chicken net sa Shopee. Mas mura kasi doon at mas mahaba daw kumpara dito sa bahay namin kung bibili ka. Ang napili ko nga palang bilhin dito, yung 6 feet ang taas at 100 meters ang haba. Pero bago ko ikabit ang net, kailangan mo natin maglagay ng poste para pagpakuha ng net. Medyo matrabaho nga lang, dumating pa sa part na naaksidente tayo sa pagkorte ng pangposte. Nadapaan ko yung gulok, kamuntik na nga sa pulso eh. Buti na lang, mabait pa rin si Lord sa atin at hindi tayo pinabayaan. At dahilan din yon para hindi tayo makapagtrabaho ng halos 2 linggo. Pero sa awa ng Diyos, mabilis naman gumaling yung sugat. At pagkatapos nun, yung bahay naman nila ang ginawa natin. Medyo may kalakihan din kasi ang bahay nila, kaya marami-raming materyales ang kinailangan natin. Sa tansya ko, halos umubos din tayo ng halos 3,000 piso dito bago natapos ang kanilang kulungan. Kahit mag-isa lang tayong gumawa, mabuti na lang, magaling tayong magpanday. Minana ko pa sa lolo ko nung siya ay nabubuhay pa. Kaya nakaka-proud lang na hindi sakit ng ulo ang minana ko sa lolo ko, kundi isang talento na kailanman hindi makukuha ng ibang tao. Anyway, after 1 month siguro, natapos na ang kulungan nila. At sa wakas, hindi na sila magsisiksikan sa maliit na kulungan. Naglagay din tayo ng buhangin para hindi maputik ang kanilang tatapakan. Naglagay din tayo ng ipa. Mas mainam daw to para yung kanilang dumi kapag nagkaykay sila, matatabunan ng ipa. Para hindi rin mangamoy at hindi rin maputik sa kanilang paa. At sa awa ng Diyos, halos 4 months ko na silang inalagaan. Malalaki na sila. At sobrang nakakatuwa na silang tignan. Worth it lahat ng pagod, sakripisyo, at syempre ang puhunan. Sa ngayon, wala ko pa sila napapakinabangan. Pero kitang-kita ko na ang resulta ng aking pinagpaguran. Sabi nila, 5 to 6 months daw pwede na silang mangitlog. Plano ko pa nga magdagdag eh. Pero dahil sa panahon ngayon, mahirap silang makasurvive. Medyo mahina din sila sa lamig, kaya dapat umagat hapon mo silang tignan. So paano? Napasarap na tayo ng kwento. Update ko na lang ulit kayo sa mga susunod nating vlog sa maliit na chicken farm ko na ito. Pero bago matapos ang video kong ito, ang tangi ko lang may papayo. Subukan mo lahat ng gusto mong gawin sa buhay. Manalo ka man o matalo, at least nasubukan mo. And that's all for today's video. Hanggang sa muli ng ating kwento. Ito ang Darwin TV na nagsasabing sa bawat hamon ng buhay, dapat work hard, dream big.